Sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng karagatan, malaking dagok ang pabago-bagong klima at panahon. Matagal nang umaasa sa pagtatanim ng seaweeds o agar-agar ang mga mangingisda sa 11 Islands. Ito rin ang pangunahing ikinabubuhay ng tatay ni Sarfaina na si Jacob. Pero kakaiba raw ang init ng dagat ngayon. Binisita namin ang mga itinanim nilang agar-agar at ang dating malago at berdeng halamang dagat namumuti at natutunaw sa init. Ito yung mga agar-agar na kanilang tinanim dito, pero medyo maliit pa ito, itong mga agar-agar na ito. Pero nakikita ninyo, may mga, bakit naputol na? Yun na gani, ma'am. Yun na gani. Ba't naputol agad? Masira na yun. Dahil saan? Dahil sa init. Sa init? Oo. Ito yung isa sa mga epekto ng El Nino dito. Oo. Pati yung mga tinatanim nila na seaweeds, nasisira na rin. Oo. So ito, tingnan nyo, ang bilis niyang maputol doon sa tali. Tapos kapag itong mga puti na to, mabilis din siyang disintegrate na. Oo. Nalulusaw agad. Ang pinuhunan niyang mahigit 3,000 piso, napunta lang sa wala. Tanghali na nang makabalik kami sa isla, nakita namin ang magkakapatid sa gitna ng tanghaling tapat, naghahanap ng kahanga, isang uri ng shell o lamang dagat. So dahil nalugi nga yung agar-agar o yung seaweeds na tinanim ng kanilang tatay, yung mga bata ngayon, kailangan nilang maghanap ng iba pang pagkakakitaan. At ito yung hinahanap nila ngayon. Ang tawag nila dito kahanga na shells. Binibenta nila ito doon sa bayan. Ang problema, lumalabas lang ito kapag low tide. Ngayon medyo tumataas na yung tubig So medyo mahirap nang hanapin din. Mahigit 1 oras nagbabad sa init ang mga bata. Naghahanap ng maibibenta sa bayan. Pero sa huli, 9 na piraso lamang ng kahanga ang kanilang naipon. Suki talaga kayo nito? Oo. Anong gagawin nyo dito? May ulam, ma'am. May ulam pala yan. Magkano po yung bili nyo dito sa ganito? 20 tag isang kwan. 20. Tag 9 daw isang balot. 20 pesos lang binili ang supot ng kahanga na pinagpaguran ng mga bata. Maliit na halaga, pero sa mga pamilyang isang kahig isang tuka, bawat barya, mahalaga. So pag nakikita niyo po yung mga anak niyo na nagtatrabaho, ano pong nararamdaman ninyo? Masakit, ma'am. Masakit. Pero wala akong magagawa. Kung hindi sila tumulong sa akin, kaya ako matanda na. Hindi sana sila magkukuha ng tubig, ma'am. Ako sana yan. Pero maawa na rin sila sa akin. Saglit lang nahawakan ni Sarfaina ang 20 pesos sa kanyang palad. Di ba kahapon lang bumili tayo ng asukal? Opo, ma'am. Kasi naubos na, ma'am. Kanina, ma'am. Sa kapatid ko ba, ma'am, nagdededo, ma'am. Hindi ka bumibili ng para sa sarili mo? Hindi, ma'am. Para lang sa amin na to, ma'am, lahat, ma'am. Sa aming huling araw sa 11 Islands, naisipan naming dalhin ang mga bata sa katabing isla ng Sirumon. Tunay ngang paraisong maituturing ang mga isla sa dulo ng Zamboanga. Nagtampisaw ang mga bata sa tubig na para bang ngayon lang sila nakakita ng dagat at buhangin. 10 minuto lang ang layo ng islang ito sa kanilang tahanan. Pero ngayon lang pala sila nakapaglaro sa dagat na ito. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring nilang kaaway ang karagatan. Madamot sa biyaya, peligroso kung tawirin, balakid sa pangarap. Sinulat ko.
Silat. Alam nyo, ngayon lang ako nakapunta dito. Ang saya-saya ko Ang talaga. kasaya-saya ko talaga. Marahil, ngayon lang nila napagtanto na ang dagat ay hindi lang pala kalbaryong dapat tawirin. Ang dagat ay biyaya rin. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.